Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, Tula Erwin at kasamang Alex, importante itong pag-uusapan natin ngayon, ano? Para malaman at kabatiran ng publiko saan man tayo sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo-lalo na pagdadalaw sa loob ng mga pitan or kulungan sa ilalim ng BJMP. Kasi noong araw, meron kasi sa Pasay noon at tinanggal naman ng panahon ng dilaw na may plataforma, may butas doon, tapos may ilaw. Pagkatapos may CCTV, yung babae mag-squat doon para makita yung puwerta. Kung may dinadalang droga, ang problema, lalaki ang sumisilip. Tinanggal na yon. Ngayon, sumbong sa atin mula sa Cagayan de Oro City, ito isasagutin naman sa atin ito ng BJMP kung ano ba tamang pamantayan o yung protocol. Sa Cagayan de Oro City, BJMP, inarereklamo na magkapatid, pati pribadong bahagi daw nila kasi ang katawan, pinagdiskitahan. Ngayon, ito ay June 24, 2017, ang dumalaw daw sa kanilang kaanak, ang magkapatid na si Ruby Cynthia Emboni at Marichi Hanasa sa Bureau of Jail and Management Penology or BJMP sa Lumbi, Cagayan de Oro City. Or Lumbia. Okay, nang makapasok, agad silang kinapkapan ng babaeng jail guard. Pero reklamo nila matapos di umano ang body search. Dinala sila ng jail guard sa madilim na cubicle. Pinaperma umano sila ng waiver. At sa loob ay pinaghubad na raw sila ng kanilang underwear at sabay tutok ng flashlight sa kanilang pribadong parte ng katawan. Ngayon, eto ay para maging malinaw ito, maganda malaman yung pamantayan. Bigyan tayo ng linaw sa isyong ito. Sa linya ng telepono si Director Serafin Barreto Jr., ang Chief ng Bureau of Jail Management and Penology. Magandang hapon, Director. Magandang hapon po sa inyo. Alright, kasama natin si Tul Erwin Tulfo at si Alex Santos. Live ho tayo sa PTV, dito sa Kilos Fronte, sir. Sir, Magandang hapon po. Kumusta ho kayo, sir? Kumusta ho kayo? Hello, sir? Hello po. Kumusta ho kayo, sir? Okay naman po. Sa ngayon, nagkagawa kami ng aming selection ng alright. BJMP. Alright. Sir, mabilisan lang para sa kabatiran ng kararami. Ano ho ba ang tamang protocol, lalo-lalo na pag dumadalaw ho sa loob ho ng mga fasilidades ho na ito ho'y pangangasiwa ho ng Bureau of Jail Management Penology, mga kulungan ho natin dyan. Yun ho bang ginagawa ho niya ba yung body cavity search? Or yun ho bang gumagawa niyan mga babae lamang at hindi lalaki? Kung ang babae papasok para bumisita sa loob ng kulungan, sino ho naggagawa ng body cavity search? Sino hong nagsasagawa niya? Babae sa babae o lalaki sa babae? Ano ho bang tamang pamantayan para maging malinaw muna, sir, para sa kabatiran ho nakararaming nanonood ho sa atin ngayon? Opo. Meron po kaming written policy niyan na bali, nangili kami ng consultation sa Commission ng Human Rights para maisagawa yung tama at nakuha namin yung standard, the national standard na dapat po bago i-search, magkaroon ng strict search, merong consent din yung search. Okay. At babae po mag-search. Alright. At kumari ay meron pong supervision ng medical o health personnel. So ito ho, sir, ay parang judgment call o meron ho talagang pamantayan o protocol na sinusunod? Paano ho, para malaman ho ng iba, dito ho, hindi ho pwede mag-search, hindi ho pwedeng paghubarin, kakapkapan ho yung babae nang wala hong pahintulot. Kailangan nga po, bago mag-search sila, dapat ay merong papaliwanag sa kanila na kailangan silang mag-search. Okay. Meron sila pipirmahang waiver. Alright. Kung hindi po sila papayag, hindi po sila makakapasok. Sir, hindi ho ba...
Okay, hindi ho ba sir, bago ho yan sa lahat ho ng mga dadalaw na mga, ito'y kaanak ho na nakakulong, hindi ho ba sasabihin na agad, dito'y ang pasilidades na ito'y magagawa ng strip search or cavity search na sa ganitong paraan para makita kung may dalang kontrabando sa mga puwerta, titingnan ang gagawa niya ng babae para makapaghanda ho yung mga iba dyan na baka nagugulat kasi nag-aantay ka lang kaanak. Pagkatapos no choice na ho sila, pinaguhubad na ho sila, dadalhin ho sila sa malidilim na kwarto, papaslightan ho sila, parang iba ho, kahit babae ho, parang nagugulat sila, bakit ganito? Eh, hindi ho ba sir dapat pag sa labas pa lang sasabihin na doon sa mga dalaw? Yun naman po ay nakalagay sa ating policy. Nakalagay ho yan, kumbaga, nasa policy. Pero sir, ibig sabihin, nakalagay na ho ba yan sir, pagpasok pa lang ng mga dalaw para alam ho nila, hindi ho sila nagugulat. Yan ho ba visible? Pwede po yun, pwede namin na... So hindi pa ho, hindi pa ginagawa yan, parang magugulat na lang. Wala hong nakalagay doon na medyo gagawin ng by body search. So yan po yung magandang amendment sa aming policy. So, dapat talaga may gulat na siguro. Okay, prior knowledge ho nila, sir. Walang gulatan. Ikaw, tingin mo. Sa akin lang, Director, si Erwin Tulfo po ito, tama po, dapat to meron tayong notice doon sa labas na yung mga lalaki, ganitong klaseng search, yung mga babae, talagang si search. Kasi po, yung reklamo sa amin galing ng Cagayan de Oro, sir, medyo nagulantang lang ito, may dinala ho silang kaanak. Dinala sila, maski na babae nagsisearch, sir, may mga babae na hindi po komportable, sir. Ang tingin kasi nila, baka itong babae na nagsisearch, iba yung sexual orientation nito. So natatakot din yung mga babae, lalo pat pa-flashlightan yung ari po nila, sir. Kulang nila, ipabuklat sa kanila yung ari, tapos flashlightan kulang nila sana. Sinaksak na lang sana yung flashlight, sir. Pinatutuwad. Pinatutuwad pa. Mukhang hindi yung maganda, sir. Opo, tama po. Ipapa-amend na ho. So in other words, sir, parang lumalabas, ito'y parang ginawa lang hong desisyon sa loob na hindi ho, wala hong prior knowledge, wala hong prior announcement. Kaya ho medyo nagreklamo ho sa Kilos Pronto, sir. Baka siguro gawin nyo na across the board throughout the country, lahat ng mga BJMP facilities, gano'n na ho, sir. Wala hong gulatan. Parang Director, there's a need to review, ayusin yung patakaran ho dyan, di ba? Director? Tama po yan. Yun. Ang sa amin lang, Director, okay lang naman na magkaroon ng ganyan. Correct. Pero across the board ho tayo. Kasi baka mamaya pinipili lang ho. At saka po minsan, talagang, tsaka sir, dapat nakapaskil talaga. Sabi nga ni Tul Erwin, may notice dapat. Yeah. Hello po. Okay, sabi ni Tul Erwin, dapat sir, may notice talaga papasok doon sa mga dumadalaw para makaganda sila, sir. Kasi nangyayari po, pero pala ho yung Yun sir So parang lumalabas ngayon sir, judgment call pa lang, verbal pa lang. Sir, gawin na lang natin protocol to sa lahat ho ng mga BJMP na fasilidades. Hindi ba sir? Hello. Sabi ko, bakit hindi nyo lang gawin na across the board, iisa lang hong patakaran, pagdadalaw ka, sasailalim ka ng strip search or body cavity search. Opo. Train ho ba yung mga tao natin dyan? Sir? Nawala. Hello po. Sir, train ho ba yung mga tao natin dyan pagdating sa mga body cavity search? Pas ho yan. Simula po ako ng training nila sa Alright. Lubang, sa FBI. Kasama na ho yan. Alright. Pero sir, sabi nyo kanina, parang pupunta pa kayo sa human rights. Parang hindi pa ho talaga malinaw kung may paglabag sa karapatan ng sinasabing dadalaw. Hindi pa ho sigurado yung parang hihingi pa kayo ng pahintulot. Hello. Sir, sabi ko parang hihingi pa kayo ng pahintulot, hindi pa talaga malinaw yung patakaran. Opo. Dapat to yung may notice. Siguro sir, ganito na lang sir. Siguro pagsabihin nyo muna sa Cagayan, wala pa naman pala kayo malinaw kung sino-sino mga talpula ng mga unggoy doon, papatupad na naman pala. Wala pa naman pala malinaw na patakaran. Pero po patakaran. Pero walang paskil sa labas. Content po, yung may waiver yung Sige. kung nahihirapan tayo. Mga nakasaad din sa Okay sir. Okay, malinaw na ho sa amin sir. Thank you sir ha. Oo.
Pag-usapan muna natin to. Wala silang, tama yung sasabi, paskil. Di ba gugulay? Paano? Mabuti sana kung lahat ng mga bilanggo dyan, mga kaanak, laging sanay dumalo para mga bagong pasok sa kulungan, di ba? Ako naman, nauunawaan kong BJMP na ang purpose nila dyan para bantayan ang pumapasok na hindi makapasok yung mga kontrabando. Meron tinatawag nga silang Oplan Greyhound, di ba? Para strict na hindi makapasok yung mga kutsilyo or anything Pero na gadget may pamantayan. Yun ang dapat. Lalagay mo ba ang kutsilyo sa loob ng ari ng babae? Pag hindi ka masugatan niya. Lalagay mo ba ang sigarilyo? Siguro, tinitingnan na baka may kontrabando, mga shabu. O ngayon, importante yon. Kaya lang, parang lumalabas kanina, ito pag-usapan ho natin para magkaroon na ito yung magkakaskade ho sa lahat ho ng mga BJMP. Pag-usapan ho to, maging malinaw ho tayo sa patakaran. Kasi parang lumalabas, wala pa silang makapaskil doon. Nagugulat na lang. Walang SOP. Kaya iba sa Cagayan, iba sa Davao siguro, iba sa Maynila, kanya-kanya silang diskarte. Kaya sabi ko nga kanina, kailangan i-review ninyo ho ang inyong mga policy ho dyan. Okay.